Samantala, paghahanda sa mga irigasyon mula sa banta ng El Nino, ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po. Welcome back po sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, hello sir. Aldaw, magandang tanghali po sa atin lahat. Sir, una po sa lahat, ano-ano na po ang mga paghahandang ginagawa ng NIA para maibsan ang epekto ng El Nino pagdating po sa sektor ng irigasyon? Alam niyo po, dito sa NIA, sir, proactive tayo. No? Actually, ang practice natin dito ngayon, yung tinatawag na climate smart agriculture. Ano po? So, ang pinaghahandaan natin dito, hindi lamang itong El Nino, kundi La Nina din. Ano po? Kagaya po ng, nakita niyo naman na i-transfer na po natin yung sa cropping calendar natin. Ito po yung nililipat natin. Ano? Dati kasi yung wet and dry natin, December at saka July. Yung isang cropping natin noon, tinatamaan ng bagyo yan. So, ginawa namin, minove po namin ng October po para, mag-aani tayo ng February and then quick turnaround kami ng March, mag-aani ulit ng July. Yan po yung ating ginagawa po sa NIA ngayon. At of course, meron pa tayong yung tinatawag namin alternate wetting and drying technology. Ano po? Nakakatipid din po tayo ng around 30% po ng tubig doon. So, yun po, yung saka yung mga solar projects po natin. Yun po yung mga ginagawa po ng NIA. Okay, sir, sa gitna po ng pandaigdigang krisis sa langis, isa sa mga renewable energy development projects ng NIA ay ang solar-powered pump irrigation projects. Ano po ba ang latest sa PIP project na natapos na sa NIA sa ilalim po ng inyong pamumuno? Alam niyo po ito, meron kaming mga ginagawang mga maliliit na solar pump irrigation projects, yung mga 10 to 15 hectares, ano po. Simula 2024, na around 2,500 na ang natapos po nating units dito, ano? Buong Pilipinas po yan. At bukod po dyan, meron din kami mga medium sizes po, yung mga inaabot ng 50 hectares, at hanggang 1,200 hectares, ano po. Kagaya po ng pinasyalan namin ni Presidente po last month, yung sa may Kamsur, dalawang project po yun. Ano? Isang, yung SARP-C, around 600 hectares yun. At saka yung Masba, nasa 1,200 hectares po yun. So, nakita, ang effect po nito, talagang dramatic po ang effect nito dahil nakita niyo po yung, nung nandoon kami, yung isang farmer, yung presidente ng co-op, lumapit kay presidente, naladala po niya yung resibo ng binabayaran nila ng kuryente monthly. Sinasabi niya kay presidente na nasa 450,000 ang monthly na binabayaran nila dati. At ngayon, sabi niya kay presidente, wala na po, zero na po kami, sabi niya. Isipin niyo po yung impact ng gano'ng mga projects sa ating sa buhay ng ating mga magsasaka. Malaking bagay po yun, sir. Admin, ngayong digital age, syempre, mas mabilis na po yung access sa information sa pamamagitan ho ng social media. Paano ho natin pinapanatili ang mga check and balances at paano po nyo hinaharap ang mga banta ng misinformation at malinformation katulad ho ng mga faking pictures or luma na ho? Well, alam niyo, meron naman tayo sinusunod na protocol po dito sa NIA, po, tungkol po dyan. At minomonitor nga po natin yung mga lumalabas po ng mga fake news. Kasi madalas po kami mabiktima dyan yung mga lumang pictures, lumang video. Tapos sasabihin, ito yung sitwasyon ngayon. At of course, nakikipag-coordinate po tayo sa ating mga media friends para maibigay natin yung tunay na sitwasyon. Meron din tayong social media page. Yun po yung ating ginagawa. And then, coordinate din kami dito sa ating mga irrigators association para sa tamang information dissemination. Yan po kasi ang mahirap ngayon, dito sa social media. Ang daming mabilis lamang po ang magpakalat ng mga fake news, So, well, kami naman dito sa opisina sa NIA ay nananawagan po naman kami yung responsible lamang po na pagbabalita at sa social media. Yun po yung ating ginagawa po. Okay. Admin, may napag-usapan din po sa pagdinig na ginawa sa Senado
na nananatiling hindi tapos ang Balug-Balug Multipurpose Project na nakakuha ng humigit kumulang 7 billion pesos na pondo mula taong 2015 hanggang 2020. Maaari niyo po ba kami bigyan ng update sa current status ng proyekto ito? Well, alam niyo po yung mga naunang mga projects po kasi, may nagamit na po kasi dyan na around yung phase 2 po, meron ng na-disperse yan sa mga previous administration po, mga around 5 billion yata. Ano po. Pero yung mga yun, hindi naman nasayang kasi may mga nagawang mga struktura. Yung irrigation facilities, yung pagbili ng right-of-way, yung pong marami pa po yung mga irrigation canals, ano po. So ngayon, ang natitira po kasi yung high dam na lang ang natitira. So ngayon po, naipabid na po natin ulit kasi kinakailangan po namin bumalik nun sa NEDA board para maaprubahan at naiparebid po ulit. At awarded na po ito last year. At ngayon po, ginagawa na po itong project na ito. Actually, pinasyalan po ito ni Senator Win, ano po, noong February ba, nung pumunta kami doon. At nakita naman po niya yung status ng project. At natutuwa nga po siya. Sabi niya, maganda pala itong dinadalaw mo talaga yung project sa mga field para makita mo yung tamang situation. Ano? At sabi niya, nangako pa nga sa amin na tutulungan niya kami sa Senado para makuha yung dapat na budget ng project na yan para matapos na po natin kaagad. Hindi lamang po yan, sir. Pati yung Bulo Dam, ano, lagi po kami na, yan po yung laging issue sa amin. Pinuntahan din ni Senator Ruin po yan at tinanong yung mga farmers po doon, mga irrigators association, at sinabi naman po sa kanya na napapakinabangan po nila yung dam at hindi naman po totoo yung sira. In fact, nagpicture pa kasi Senator Ruin doon sa mga lumabas noon, mga lumang pictures na parang may sira. At sabi niya, napatunayan po niya na talagang gumagana naman yung dam at napapakinabangan po ng ating mga magsasaka. Okay. Admin, nabanggit din po sa Senado na defective at substandard daw po itong Bulo Small Reservoir Irrigation Project dito po sa Bulacan. Meron po ba tayong update patungkol dito? Well, yun nga po, ma'am. Yung nabanggit ko kasi yan nga rin yung issue sa amin. Kabutihang palad po ay pinasyalan po ni Senator Win nga yung project na yun po. At nakita niya na gumagana naman yung project at nakausap niya mismo yung mga stakeholders. At sinabi po sa kanya na okay naman po yung dam at hindi naman po totoong depektibo po ito. Admin, pinag-usapan na rin natin yung mga misinformation, disinformation, gaya yung pinapaliwanag nyo sa iba't ibang mga projects. Ito naman, paglilinaw naman po. Ano naman po itong naiulat na ghost project di umano sa Lanao? Ano yung katotohanan dito, Admin? Yung maging, po. So, usapin, inuulat naman yung ghost project naman po sa Lanao. Gusto ko pong linawin po na ang NIA po ay nagsagawa kaagad kami noon ng verification, yung yung maging communal irrigation project po yan sa Lanao del Sur, At ayon naman po sa validation na isinagawa ng NIA Composite Team mula sa Central Office saka yung kalapit na region doon kasi hindi na namin pinag-inspect yung mismong regional office dahil gusto namin independent, napatunayan naman po namin na yung mga larawang kumakalat online, yung ganun din po, lumang mga larawan po yun, So, kinuha na natin ng yung picture sa present situation, ayos naman po yung project, po. So, and then kinausap natin yung mga stakeholders doon, at sinasabi naman po nila na napapakinabangan nila yung project. Although may mga, lahat naman ng projects, may mga kailangan lang po talaga na i-improve, i-rehabilitate sa project na yan. Ina-address naman po natin. Okay. At gaya nga nabanggit mo, Admin, napakabilis kumalat ng fake information ngayon, lalo na sa social media. Well, on that note, mensahe o paalala nyo na lang po sa publiko para makaiwas sa maling impormasyon at fake news. Alam niyo po, dapat maging mapanuri po tayo at responsible sa pagtanggap at pagbabahagi ng impormasyon. Hindi lahat ng nakikita po sa social media ay totoo. Kaya mahalagang i-verify muna natin ang source bago maniwala o mag-share. Galiing na kumuha po ng impormasyon mula sa official na mapagkakatiwalaang sources. May page naman po ang niya, may Facebook page din po kami.
Yun na tulad ng mga government, yung mga verified po na government pages at mga lehitimong media organizations. Ano po? Iwasan po ang pagpapakalat ng balitang walang malinaw na pinanggagalingan o ebidensya. Ano po? Kung may duda, mag-fact check muna tayo. Ang simple pag-double check po ay nakakatulong upang hindi makadagdag sa pagkalat ng mga maling informasyon po. Sa huli po, ang bawat isa ay may pananagutan po. Magtulungan po tayo, magbayanihan tayo. Sama-sama natin mapanatili po ang katotohanan at tiwala sa impormasyon ating tinatanggap po at ibinabahagi. Ayan, agree po ako sa inyo, Admin. And with that, maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Guillen. Just thank you na po. Thank you po. Thank you po.